I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa Panginoon at tayo na naman po ay nandito sa ating online morning devotion ng mga mothers na programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina.
At maraming salamat sa Panginoon at tayo na naman ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo na makapag-share ng salita ng Diyos. At maraming salamat sa mga early morning viewers natin. Nandito na po si Sister Emilia. Good morning po, Sister Emilia. Ay, sa Google Meet, nandyan siya. Hindi ko kasi masyadong makita. Sister Emilia, itong Wayaway, congratulations po. Sister Emilia po ay nakakuha ng second na pinakamaraming nasulat na verses sa Bible. Yan po, Masoretic Award. Yay, nasa amin po yung kanyang medal. Ayan, good morning kay Pastor RJ, naimbag nga morning sa ating lahat. Sir Salvador Bore, good morning po. At si Rolene Sanet, good morning, Sir Rolene. Sir Joyce, good morning po. Nanonood din yung aking pinsan po, Anton Fernandez. Happy Father's Day po. At si Brother Digno Velasquez, Sister Geraldine, Carol Labot, ay, andyan sina Sister Vicky sa kanila. Sir Geraldine Hofer Geralde, good morning. At yung iba pa ay nawala. Hindi ko makita. Merong 11 viewers dito na nakita ko. Yan po. At ito po, kasama ko po si Sister Beth sa studio. At sina Sister Vicky, Sister Benny ay nakina Brother Ernesto Labot. Yan, upang batiin daw siya ng Father's Day. Happy Father's Day. Sir Asherto Mansano, yan. Happy Father's Day po sa inyo. At, ayan. Kasama ko ngayon Sister Beth at kayo po ay babatiin. Hello po. Good morning po sa lahat. Good morning na yung mga lahat na na-mention ni Ma'am Sheila sa FB Live maging sa Google Meet. Good morning, Sister Emilia. Wala talagang palya. At ganun din po kanila Sister Vicky na nandyan ngayon sa Marcos Highway. Good morning po sa lahat. Sa lahat pong hindi pa nagigising, gising na po kayo. Lalo ng mga mothers para sa devotion natin ngayon. Amen. Ayan po. Sister Emilia, ayan. Binabati po namin kayo ng magandang umaga at dyan ay midnight, di ba? Hello po. Sa ating lahat. Congratulations po, Sister Emilia. Third year na po ba kayo? Magti-third year. Magka-third year pa po. Yay. Yan. Kakatuwa naman po. Sir Junicio Narcisa, good morning po sa lahat, sabi po niya. Happy Father's Day din po kay Brother Juni. At ngayon po ay meron po tayong special na topic dahil sa Sunday po ay tayo po ay magkakaroon po ng celebration sa ating Father's Sunday celebration. At hinihikayat tayo na tayo ay mag-invite ng maraming tatay upang sila ay maparangalan sa Sunday na yon. Sila po ay ating bibigyan ng tribute, bibigyan natin ng mga special gift. I think kasi may mga contribution yung mga tatay sa church at sila po ay naghanda para sa okasyong ito. Yan, andyan din po si Sister Evangeline Martinez, kapatid po ni Pastor RJ sa Cagayan. Good morning din po. At ayan pala, nandyan po sa bahay na Brother Ernesto, sina Sister Vicky, Sister Benny. Bati po muna kayo po. Amen po. Isang napakagandang umaga po. At papunta namin dito talagang walang ulan. Kaya sabi ko, ang ganda-ganda ng panahon. Kaya, Ma'am Sheila, good morning po kay Pastor RJ. At kami po ay blessed na blessed. At kanina pa nag-aantay yung dito sa Labot family. At kasama ko po si Ma'am Benny. At nandito po lahat sila. Ayan po, si Sir Ernesto. Happy Father's Day po. Andito lahat sila na nag-aantay. Kaya nakaka-bless po. Ayan si Sir Aldrin. Ayan, Happy Father's Day po. So, good morning po sa atin lahat.
At enjoy po natin yung 1 hour na morning devotion. Nandito po ang aking kabady. Good morning po. Ma'am Sila, good morning po. Good morning po sa lahat. Good morning sa mga nag-views. Good morning po, Pastor. Dito po kami sa Marcos Highway. Ay, sa ano? Ano ba to? Very fun. Labot Dairy Farm. family. Yes. Family And po. Kulyugan family. Man, Brother Gilbert Hofer, good morning. Happy Father's Day po. Sister Myra Salarson, good morning po. Sister? Sister Lisa, hello. Good morning. At tayo po ay tuloy-tuloy na pag-aralan po natin ngayon yung kahalagahan po ng pagiging isang tatay. Kasi lahat tayo ay nagkaroon ng ating family at ang pinaka-leader ng family walang iba kundi yung tatay. Kaya paparangalan po natin ngayon ang mga tatay ng family. Kaya magbibigay lang po ako ng short introduction tungkol sa biblical husband and father para malaman po natin kung gaano kahalaga ang pagiging isang tatay at pagiging asawa, husband. Sister Agapita, good morning din po. Yan po, ito po sa Colossians chapter 20. Ay, buksan na lang natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 19 na lang po. Hanggang 20 to 21. Kaya nandito yung responsibility ng father. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. And fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. At yan po yung sinasabi na biblical family. At pag-aaralan po muna natin, introduce ko lang po muna sa yung yung absolute truth from the Bible, kung ano po ang role talaga, yung kahalagahan ng tatay sa pamilya. And sabi dito sa verse 21, fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. Ayan, yan. Yan yung kahalagahan na merong tatay. Merong tatay sa tahanan. Sabi dito ay, the father is boss in the family. Nakalagay dito. The father is the leader in the family. He is responsible. Yan, kaya napakahalaga talaga ng tatay sa pamilya kasi siya po yung magdadirect. Siya po yung magtuturo talaga kung ano ang dapat gawin sa buong family. Sabi dito ay, if the wife is to submit to the husband, the children are to submit to their parents. Yan, sinasabi dyan sa verse 19 na dapat ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa asawang lalaki at ang mga anak naman ay magpapasakop din sa kanyang mga magulang. Sabi dito, the father, pinakamahalaga sa lahat is, the father will answer for the family since he is responsible. Therefore, he is in charge. Kaya nga sa pamilya ay kailangan ang tatay, siya yung nasusunod sa tahanan. Kapag merong tatay po pero kung wala naman na yung tatay at nasa langit na yung tatay ay syempre magte-take over yung nanay. Ganun po yun. So sabi dito, being the boss or leader does not make the father a dictator. Hindi naman siya yung nagdidikta lamang. It makes him the leader. The one who is responsible for the direction the family is going. If the family is getting closer to God or further from God,
it will be because of the direction the Father leads in. Kaya kung makikita natin na ang pamilya ay lumalayo sa Panginoon, it's just because the leader is not closer to God. Aminin man natin o hindi, ayun talaga yung nangyayari. Kung yung family ay makikita natin na wala sa Panginoon, di ginagamit ng Panginoon. So, hindi talaga tinutukan ng tatay. Opo, kaya wag nating sisisihin po yung mga yung mga nagtuturo dito sa simbahan na, lumaki na sa church yung aming mga anak bakit naman ganyan? So, wag po tayong magsisisi ng kung sino-sino. The leader's position is not to be envied. Hindi dapat kainggitan. It is usually a rotten job of wrestling rebels. So kapag tayo ay sinasabi natin na siya na lang lagi ang nasusunod sa tahanan. So, wag nating kainggitan yun kasi yun nga ay tinuturo ng Bible. Yun po. Sister Teresa Rivera, good morning din po. At sabi dito ay sa pangmahalagang katotohanan na the Father is to lead with love. Opo, kung walang pagmamahal ng Panginoon sa pamilya, paano naman susunod? Paano naman kaya susunod ang asawa at saka yung mga anak kung wala namang pagmamahal ng Diyos? So the Father is to lead with love. Godly fathers are not trying to show how macho they are or to show people that their wife cowers before them. So hindi dapat ito mangyari na ang tatay ay kaya lang sumusunod sila dahil siya ay strong or talagang kinatatakutan. Hindi po dapat ganun. They are trying to lead in the right direction. So, paano ba mamomotivate ng isang tatay ang kanyang pamilya na sumunod? So, he is leading in accordance to the Bible. Yan. Hindi nga po mahihirapan talaga ang isang tatay ng pamilya kung meron siyang salita ng Diyos. Hindi siya mahihirapan na isama yung kanyang pamilya sa gawain ng Panginoon, sa simbahan o sa pagdadala ng kanyang mga anak sa salita ng Diyos. Kung ang tatay mismo ay merong salita ng Diyos, he is leading them because he loves them. O, wag namang magkaroon ng hatred, ng fear sa loob ng tahanan. Dapat ay ang tatay ang pinaka naglilid ng pagmamahal ng Diyos. Meron siyang pagmamahal ng Diyos and he is consistent. O, yun po ang nawawala, di ba? Sa tatay, ituturo niya ng araw na ito, tapos kinabukasan, wala na naman. Or consistent sila sa pagpunta sa simbahan ng isang taon, pagdating ng nawala na. So, dapat consistent po palagi. So, walang pag-aaway-away sa loob ng tahanan kung ang tatay ay naglilid. Siya yung namumuno o siya yung nangunguna sa salita ng Diyos at sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga meron tayong tribute sa mga tatay. Bibigyan natin siya ng parangal dahil special din po talaga ang role ng tatay. Husbands are answerable to God that the marriage and family succeed. So, yun po. You're not in the leadership position in the family because of good looks. You're there because you answer for what happens. O, ayan. Kung meron nanonood sa ating Facebook Live na mga mga preparation for marriage, hindi dapat titingnan yung gwapo ba siya or maganda yung tindig niya para mapangasawa natin. Ang titingnan talaga natin yung marunong siyang mag-lead ng pamilya. So, yun po yung titingnan ng mga team prep. Yan. Opo. If it fails, the husband will answer for it. Kaya merong bad children,
Yan, ang tatay. Wrecked finances, ang tatay. Failed marriage, husband answers. Some might find this unfair, but it is not. That is why you're given the right to lead, because you're answerable. God entrusts a wife and children into the hands of the husband. The Lord will require it of you. Kaya, hindi dapat pangunahan, unang-una sa lahat, sa pamilya natin ay hindi dapat natin pangunahan ang mga desisyon ng mga tatay. Ganun din naman po sa simbahan na kagabi po ay sinabi sa atin ng pastor na hindi dapat pagdebatehan o pagtalunan kung ano yung kanyang mga desisyon. Mas maganda na sumunod na lamang po tayo o meron tayong mga question or mga hindi maintindihan, maaaring gusto ng Panginoon na sumunod muna tayo para malaman natin kung ano yung magiging resulta. Ayan po. So, a good husband and a father is serious about his Christianity and living for God. Kaya maganda na makita natin na ang ating mga asawa dapat, ang tatay ng tahanan ay seryoso sa kanyang pagiging anak ng Diyos at namumuhay siya sa Panginoon. Sabi po sa Mark chapter 12 verse 30, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment." Dapat seryoso po talaga. Ayan po, andyan si Ma'am Apple, ang ate ko na bumabati. Sir Dennis Salarson, ayan, good morning po. At controls his temper. Ayan po. A good husband and a father controls his temper. Dapat siya ay nagko-control din ng galit. Ayan, di ba? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 3. "Ye fathers, provoke not your children to wrath." Kasi baka ma-discourage ang ating mga anak kung hindi natin kinokontrol yung ating temperance. Yan po. And loves his wife. Yung binasa natin kanina, Colossians 3 verse 19. "Husbands, love your wives, and be not bitter against them." At the husband and the father provides for the family. Kaya dito nagkakagulo, di ba? Kasi pag minsan, ang breadwinner yung asawa, ay siya na yung nagdidesisyon, at yung asawang babae pala, pag siya yung breadwinner, siya yung kumikita ng malaki, ay parang naano na yung asawa. Sinasabi po dyan sa Genesis chapter 3 verse 17 and 19. "And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. In the sweat of thy face shalt thou eat bread." Kaya si Adam, binigyan siya ng Panginoon ng responsibility na sa iyong pawis ay diyan kakukuha ng iyong kakainin. At ang tatay din po, siya po yung tutulong upang ang kanyang mga anak ay ma-raise niya. Helps raise the children. Opo. God has placed upon father's shoulder the job of raising the children for Jesus Christ. Yan. So, para sa Panginoon, ang kanyang mga anak ay dapat ililid niya para sa Panginoon. If daddy leads the family closer to Jesus, most wives will follow. Yan po. Kung ang tatay ng tahanan ay talagang strong siya na ilid ang kanyang pamilya closer to Jesus, ang kanyang asawa ay susunod. Yan. Fathers often complain that they cannot lead because their wife does not submit to his authority. The truth is that most wives would submit if they were convinced. Oh, yan po. They were convinced their husband was trying to please God with his decisions and not trying to please himself.
Kaya napakaganda po kung may mga tatay na nanonood dyan ay talagang susunod po yung kanilang mga asawa. Kung makikita nila na talagang sila ay pinupuri nila ang Panginoon sa kanilang buhay, mga tatay. Father, you are responsible to die to your own desires, wishes, plans, hopes, and petty pastimes so you can live for your wife and your family. It is your responsibility to see that your marriage works. Ayan. Kaya napakaganda po ng mga bagay-bagay na ito na makita natin na talagang ang tatay ng tahanan ay napakahalaga sa pamilya. So, the kind of man that the Lord wants us to be is a man of character, a man of conviction, a man who knows his Bible, a man of prayer, and a man of consistency. The problem is not that we don't have enough fathers in our churches. It is that we don't have enough godly, dedicated fathers in our churches. So yun ang problema po ngayon, na nawawala na po yung mga godly, dedicated fathers sa ating simbahan ngayon. Bakit nga po kaya? Ayan po. So ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung bakit bihira yun. Konti na lang po yung godly, dedicated fathers in our churches. Kaya talagang ibibless po ng Panginoon kung magkakaroon po tayo ng mga tatay na ganito. At sa Sunday po ay sa mga anak na nakikinig ay dapat meron kayong regalo man lang sa inyong mga tatay, ano? At sa mga asawang babae naman ay dapat may regalo kayo sa inyong husband. Kung wala naman kayong asawa o nandyan kayo sa church at naglilingkod kayo, ay pwede niyong bigyan ng ating pastor ng gift para naman kayo ay kanyang maalala. Yan. Lahat po ng mga ibibigay ninyo sa ating pastor, yan po ay ma-appreciate po niya. At yun lamang pang may share ko. At Sister Vivian Jaramillo, good morning dyan. Nasa Cagayan po siya. Ayan po yung mga nakikinig po sa atin. Ayan po. At bago po tayo pumunta sa Google Meet, ay hilingin ko muna si Sister Beth. Amen. Okay, na-explain na lahat. Lahat kung ano talaga Father. So shortcut lang, sabi ko nga, summary lang. Nang unang-una kasi alamin lang natin kung sino ba ang ano ba ang fathers na tinatawag. Sabi nga, leader of the home, siya yung protector, teacher, and encourager. A person who picks you up when you fall. Kung hindi siya yung magpapahamak sa'yo, kundi siya yung inaasahan ng family na siya yung magtatayo muli sa anumang kabiguan o anumang na pagsubok. Nandun siya, hindi siya yung basta-basta nanghihina o basta-basta na lang susurrender. At sabi nga, may kasabihan ngayong colloquial nga pinagsasabihan na siya yung first hero ng kanyang anak na lalaki at siya rin yung first love ng kanyang anak na babae. So, yun yung description nga ng isang father. So, ano ang kanyang job description? Sabi nga, in God's perspective, unang-una siya yung spiritual leader. Siya yung maglilid sa kanyang family upang magkaroon ang kanyang family ng personal relationship sa Panginoong Hesukristo. Sinabi naman yun, nandoon naman yung command ng Panginoong Diyos sa Deuteronomy chapter 6, di ba? Nakalagay doon kung gaano dapat ka-diligent ang isang ama ng tahanan para i-lead niya para turuan niya, i-train niya ang kanyang mga anak. So, number 2, sabi nga dito, nabanggit din ni Ma'am Sheila, loving husband. Siya yung, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Ang linaw, kapag hindi mo trinato ang magandang yung asawa bilang isang husband, sabi nga, ganun din ang pagtrato mo mismo sa sarili mo. So, ganun yung pagpapahalaga sa kanya ng isang husband sa kanyang wife. Tapos siya rin yung sabi nga, encourager.
na sinabi rin sa Ephesians chapter 6 and 4, maging sa Proverbs 22 verse 6, yung train up a child, di ba? Nang nalagi na natin tong naririnig ng very famous na mga verses. So, ito rin yung sabi nga ng siya yung nag-i-encourage lalo na kung medyo ang kanyang anak ay kulang ng motivation. Siya yung parang sabi nga cheerleader na pinupush niya na para maging maayos o kaya maging ma-motivate yung bata na para gawin yung kanyang dapat gawin, ini-encourage niya na hanggang to the fullest yung best mailabas ng kanyang anak. At siya rin yung sabi nga dito na nandun lagi sa likuran para ipaparamdam niya na maging secure yung kanyang mga anak, secure ang kanyang family, at sabi nga dito na maging number one na encourager na sa pagdala natin sa kanya sa family niya, pagdala sa Panginoon. Siya rin yung role model. Si David naging good example sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay King Solomon, di ba? Nandoon yung role niya lagi, siya yung good example sa kanyang anak, siya yung nakita kung gaano importante sa kanyang mamuhay na may integrity. Pinakita niya rin dito na siya yung kung paano i-lead yung kanyang family ayon sa kaayusan. Hindi siya nagsasawa, hindi siya nagdidiman kung anong dapat gawin ng family niya na ganito, kundi pinapakita niya muna sa kanyang family kung anong dapat gawin upang maging maayos din yung family niyan. Dreamer, sabi nga dreamer din siya kasi may mga pangarap siya para sa kanyang mga anak. Hindi siya basta tumitigil ng ganon. Andun yung kanyang pagpaporsige na parang nandun nga yung blessing nung kanyang family at nandun din yung maging strong mismo yung kanyang anak kasi yung sabi nga yung leader bilang isang leader ng tahanan, nandoon yung kanyang pagiging strong at nandoon yung solid yung kanyang pangarap para sa family yon. Kasi napaka-importante yung pangarap. Kung wala kang pangarap para sa buhay mo, parang sabi nga para kang isang city na walang wall, na wala kang tinutumbok ba, wala kang ini-aim. So, siya rin yung mentor. Katulad nga sinabi sa Deuteronomy chapter 6, maging sa Proverbs 22 verse 6, nang nandun yung importance ng kanyang pagiging role as a mentor. Kasi siya yung bang sinisimula na yung kanyang anak mamuhay ng maayos, na in the future siya rin yung magiging maayos magiging ayos yung bata na yan, magiging maayos din na leader ng kanyang sariling tahanan. Siya yung sabi nga nagbibigay ng wisdom, siya yung nagbibigay ng advice, at siya yung nagpupush para laging maging maayos ang pagkatao ng batang yan. So, sabi nga dito yung as provider last, sabi nga siya yung provider, na sabi nga dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Sinabi ni Apostle Paul na napaka-importante, sabi nga dito na andoon yung pag-provide mo sa iyong family. Ikaw nagpo-provide yung basic needs nito, yung food, yung shelter, at yung kanyang clothing. Hindi kasi makikita yun na kung gaano ka ayos na leader ng tahanan. Kung nakikita yung sa family mo na paano yung kanyang, although hindi naman bago ang damit, pero maayos ang pananamit. Nang kumakain siya ng maayos, yung mga bata, tumakain sa tamang oras, at yun nga, sabi nga dito, nandoon yung kanyang pagpapahalaga sa needs ng family. Ma-example ko lang si Brad Juni. Hindi maganda po na actually matagal na siya sa abroad, na dapat umuwi ng, sabi nga, 60-year-old na siya, time na para mag-rest na rin siya, stay sa family. Pero tinitingnan ko lang yung kanyang para ma-provide lang sa family. Kasi hindi actually na nag-abroad siya kasi dahil minsan may dahil kasi sa katamaran kakapumunta ng abroad. Hindi yun. Kasi actually unang-una walang chance na magkaroon ka ng maayos na trabaho, wala kang maayos na hindi lang to actually kay Brad Jr., yung mga ibang mga fathers din na nasa abroad,
na marami silang mga dinipride sa kanilang sarili dahil nga para sa family. Kasi dito sa Philippines, alam naman ninyo na mahina ang kita, mahina ang nag-aagano ka makapursige na kahit man mag-double time ka, pero yung pangpasahod, maliit. So, kung mayroon kang family na gusto mong yung pangarap mo para sa family yung gagawa ka ng paraan na ma-augment ba yung pangangailangan ng family. So, sa part nga lang ni Brad Juni, ng pag ini-evaluate ko nga, maraming sa kanya na wala, hindi niya nakita yung mga bata na lumaki. Hindi niya nakita lalo na yung mga first word nila kasi natanda ko sa ospital pa ako, pinapanganak ko pa lang kay Lisa, umalis na siya. Sabi kasi dito sa Philippines, wala kang chance talaga na magkaroon ng maayos na buhay. Kung sabi na nga lang, kung pinalad ka, na magkaroon ka ng maayos na company, pinagtrabahuhan, sabi na nga magandang pasahod, okay yun. Kaya nga, sabi nga ganun yung kanyang, yung bang hindi nga, sabi nga niya one time, sabi niya, hindi maganda yung pagdating mo sa airport, ihahatid ka ng family mo. Hindi maganda, kaya nga yun ang hindi kinaya ni Jan nang sinabi ni Rohan na Papa don't go. Kaya siya ay nag-decide na talagang dito na lang mag-stay sa Philippines. So, kasi para lang ma-provide sa family yung pangangailangan. At nung natatandaan ko rin sa father ko, hindi ako sabi ko nga, hindi ako magiging ganito, hindi magiging ganito rin yung aking mga kapatid, hindi rin magiging maayos ang buhay nila. Kung wala ko yung father ko rin na naging matindi ang kanyang pagdidisiplin sa amin. Natatandaan ko pa ang last palo ko ay 15-year-old na yata ako. Ganon siya yung kanyang word, ganon namin ginagalang. Ganon namin siya pinapahalagahan. Yung talagang hindi yung takot, talagang totally takot. Alam namin kaya kami dinidisiplina gano'n kasi gusto niya in the future maging maayos din yung family namin. Sayang nga lang maaga siya naman siyang kinuha ng Panginoon, hindi niya nakita ngayon yung success na meron kaming magkakapatid. So, yun lang po nga sabi nga nandito yung scripture, ang role ng father, yung qualification, yung qualities niya, hindi lang yan yung basta lang na dumaan, kundi maraming matinding pagtitraining, maraming pinagdaanan na aral para siya maging successful as a father. At hindi rin na sabi nga dito na hindi hindi ganun kadali pag sinabi ka na sabi nga hindi yun hindi yun kailangan na paisi-isi ka lang kundi ito ay malaking challenges sa isang father. Ito ay magiging kailangan na ito ay isang matinding responsibility. Ito ay isang matinding sabi nga na kailangan maging strong ka para yung family ma-lead mo sa tama din. So hindi katulad ng isang mother, 'di ba? Iba rin ang kanyang role. Ang isang father ay iba rin ang kanyang role na plinano mismo ng Panginoong Diyos. Na siya mismo ang nagbigay nagbigay ng training doon sa father na yun na para maging maayos siyang father. So, ng tribute to the father, thank you pa sa inyo lahat and happy Father's Day. Amen. Ayan, maraming salamat sa Panginoon sa ating mga napakinggan at sa oras na ito ay mamaya po. Sige. Gusto ko lang pong magpasalamat sa leader ng church natin, 'di ba? So, binigyan tayo ng pastor na nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. So, ngayon ay napakaganda na ibigay din natin yung ating special respect or sa leader ng church natin na kung ano man yung kanyang sinasabi ay dapat na sundin natin. Kaya nga sabi ko, kami bilang pamilya ng pastor, dapat kami yung maging halimbawa. Yan, halimbawa kami sa pakikinig, halimbawa kami sa lahat ng sasabihin niya na mga gagawin sa simbahan ay kami yung magiging halimbawa. Kaya nga, wag naman natin na discourage yung mga ama ng tahanan. Dapat, po natin,
i-encourage natin or pasayahin naman po natin ang mga ama ng tahanan. Ayan. Brad Philip, kumusta ka na? Philip Pastrana. Sister Mercy, Ruben Cacho. Yan po. Good morning po. At okay, so tuloy-tuloy na tayo at punta naman tayo sa Google Meet kina Sister Vicky and Sister Benny. Good morning po sa lahat. Good morning po, Ma'am Sila. Bilisan ko lang po kasi wala akong salamin. Total, tsaka maubos po yung load namin. Bilang isang sa ating tahanan, inaano po natin yung ating mga asawang lalaki na sabi nga po ni Ma'am Sila kanina, ni Sister Beth, na sila po yung haligi ng tahanan. At having a godly father ay sila po yung kapag may takot po sa Diyos ang isang tatay ay siya po yung godly father na nagtuturo po sa mga anak. Yun po yung sa mga anak, sa lahat po, pati sa asawa. At siya rin po yung nagpo-provide ng good example po sa pamilya. Dito nga po sa godly father teaches the children and nag-guide po sa pangangailangan po ng pamilya. Doon po hindi ko na po babasahin yung basta yung bibigay ko lang po yung Proverbs, doon po sa Proverbs 22:5, yun na po. At it provides good example sa mga anak. Doon po sa Proverbs 20:7. At siya po yung nagdidisiplina sa mga anak. Siya po yung una-una po talaga na kung wala pong tatay ay doon po siya po yung nagdidisiplina sa mga anak, katulong ng nanay sa pagdidisiplina. Doon po sa Proverbs 13:24, yun po yung po. Tapos siya po yung praise sa mga anak at siya po yung tumutulong. Siya po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan nga po ng pamilya. At bilang isang tatay po ay siya po yung dapat sa Isaiah 52:2 po yung enlarge the place of thy tent. Yun po yung siya po yung parang kung baga po na sa lalagay po ng tent ay siya po yung bilang isang tatay ay siya po yung magbibigay talaga ng matibay na paggawa. Kung baga gagawa ka ng tent ay siya po yung matibay na nagpo-provide po ng mga pangangailangan nga po ng isang pamilya. At bilang isang godly father po, napakahalaga po talaga na maging may takot po talaga sa Panginoon ang isang tatay. Kasi kung walang takot sa Panginoon ang tatay, meron po yung mga tatay na maraming bisyo, may nagsusugal, na umiinom ng alak ng bababae. Pero kapag ang isang tatay ay may takot sa Panginoon, ay hindi sila gagawa ng gano'n at ipoprovide niya lahat ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kami nga po bilang mga anak po noon, nung kami po ay mga bata pa, bagaman hindi po wala pong nababasang Bible ang mga magulang po noon, pero
sa totoo lang po, noon ay kaming mga bata pa noon ay talagang pinalaki kami sa maayos na pagpapalaki ng isang bata, mga anak. Kasi doon mo makikita yung pagsusuheto ng mga magulang na kapag ikaw ay nakagawa ng mali, kapag ikaw ay gumawa ng hindi maganda, ay doon mo makikita yung isang susuheto ng tatay. Papaluin ka at doon mo makikita yung pagmamahal talaga ng isang tatay. Kaya kami po bilang kabataan noon, lumaki kami talaga sa maayos na pagpapalaki ng magulang. Kaya tayo bilang isang magulang sa mga tatay na may takot sa Diyos ay pagpatuloy po natin na ang pagsusuheto ng mga bata na may takot sa Diyos. At yun lang po, to God be the glory. Amen. So, Ma'am Sheila, ako na po. Ubusan na lang Opo. Ay, sige. Ayan. Napakaganda po yung mga narinig po natin mula kay Ma'am Sheila. Muli, isang napakagandang umaga po sa ating lahat at Happy Father's Day. At tulad ng mga nasabi nila Ma'am Sheila, Mr. Beth, ni Mr. Benny, napakaganda po na nasa PMB Baptist Church po tayo na talagang yun po yung tatak ng PMB Baptist Church na ang leader ng church ay tatay. Isang pastor po na talagang andyan po naninindigan na muli kagabi. Salamat po muli kay Pastor RJ. Muli na po ulit siyang nagpaalala. Yung kalungkutan niya ay pag talagang mahal natin ang Panginoon ay mararamdaman natin yung kalungkutan ng ating pastor. At tulad ng tatay na kahit anong pasaway po natin, alam natin na yung kalungkutan ng tatay na mapapahamak tayo pagka hindi tayo sumusunod. Kaya yun po na si pastor nandyan po ulit. Lalong-lalo na po, talagang nasabi ni Ma'am Sheila na wala na po talaga yung devoted na tatay sa church. Yun po yung kalungkutan ng ating pastor. Gusto niya marami pong tatay. Pero kagabi, may okasyon na darating, pero kukunti po yung tatay kagabi sa church na, ayun, namimiss ko talaga si Brad Chris kasi salamat kay Brad Chris na yun po yung nakita ng mga anak ko, na mga disciple po niya, na mga tatay na alam ko. Kaya sabi ko kay Ma'am Sheila, nagpaalam ako, Ma'am Sheila, doon kami sa Marcos Highway kasi Father's Day, kahit gustong-gusto ni Sir Ernesto na pumunta po sa church ay hindi pa po niya kaya sabi ko doon kami. Kasi isa rin po si Sir Ernesto na bunga ng panalangin ni Brad Chris na buong family ay mapunta po sa church. Kaya natutuwa ako nung balikatan na hanggang sa anak ni Brad Gary, yung panganay ni Sir Ernesto ay may kasamang anak na nagbalikatan. Lalong-lalo na po, dalawang lalaki po yun. Tapos yung anak ni Sister Christy ay si Crystal na talagang makikita po natin na pag talagang ipinalangin natin, unang-una yung family natin, na ang tatay po talagang dapat prayerful. Kami po, isang living testimony na bunga ng panalangin ni Brad Chris na talagang nagigisingan ko po yan. Nakaluhod po. Kung si Pastor madaling araw nagpipray, ganyan din po si Brad Chris. Talagang madaling araw nagpipray po, nagigisingan ko. At sa lahat ng mga dinisciple po niya na tatay, ay salamat na nandyan pa rin po sila. Kasi nga, ako po yung makapagpapatunay na pag buwa tayo ng answered prayer ay mananatili po tayo. Kaya yun po yung challenge ni Pastor na pati sa mga kabataan, sino po yung mga susunod na henerasyon kung wala po tayong iti-train? Kung wala po tayong magiging bunga. Kaya sumunod po tayo kay Pastor. Kasi nga, nakakalungkot talagang nasa kalahati lang po yung nakaupo po doon na andun yung prayer ni Pastor na biro nyo kahit na prayer meeting, ipinalagay niya po yung mga upuan sa likod. Kaya pasalamatan po natin. Sabi nga ni Ma'am Sheila, yung tatay natin sa pananampalataya, yung tatay natin sa church, deserve po niya yung bigyan natin siya ng importansya. Yung pagmamahal
na isa na po yun, yung gift natin sa Father's Day. Ano yung gift natin na hinihingi ni Pastor? May maisama po tayong first time visitor. Yun po yung pinaka-priority ni Pastor, yun po yung kasiyahan niya. At syempre, kung tayo, kahit sino naman nangangailangan ng material na bagay, ay bigyan po ang ating pastor. Kaya yun po yun na magagampanan po natin yan. Pag lahat mga sinabi nila, Ma'am Sheila, Sir Beth, Sir Benny, magagampanan natin yan pagka tingnan po natin po. Ito po yung word of God sa Proverbs 13, verse 22. Pagkasundin po natin lahat po yung mga points na sinabi nila, Sir Beth, Ma'am Sheila, Sir Benny, ito po yun. Bilang isang tatay, ito po yung maiiwan natin. Na ito yung pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi ito yung naman yung maaga si Brad Chris, pero ito yung iniwan niya sa amin. Sabi niya po dito sa Proverbs 13 verse 22, sabi niya po, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Makikita po natin dito, ano yung a good man? A good man yun po yung may salita ng Diyos, may nagmamahal sa Panginoon, at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ano sabi po dito sa verse na ito yung napakalaking challenge sa tatay. Ano yung iiwanan natin? Sabi niya, kahapon sa preparation time prep, ako natutuwa kasi si Don po, wala siyang ibang sinabi ko ano yung nakita niya sa kanyang tatay. Na yun po yung ginagampanan niya. Kasi ito nga po yun salita ng Diyos. Sabi niya, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Na alam ko, nung nakarating si Brad Chris sa church, nabasa niya itong talatang ito. Kaya ito po yung iniwan niya. And the wealth of the sinner is laid up for the just. At sabi niya po dito, sa verse 23 hanggang 24, much food is in the tillage of the poor, but there is that is destroyed for one of judgment. Verse 24, ito po yung sinasabi, he that is spared his rod hated his son. Ito po yun. Pag hindi natin dinidisiplina, lalo ang tatay po, pagka sa salita ng Diyos po yan na andyan na, alam mo na hindi po biro-biro yung ginagawa mong kasalanan anak mo at hindi mo to sinunod itong salita ng Diyos. Talagang sabi nga, huwag ihihiwalay ang pamalo sa bata. Sabi niya dito, he that is spared his rod hated his son, but he that loveth him chasteneth him 3 times. Ito yun. Ito po yung tunay na pagmamahal na nandyan, maunawaan ng bata na talagang salita ng Diyos ito na kami masasabi po namin talagang lumaki rin po kami sa palo. Talagang salita ng Diyos po yan. Kaya yun po yung ginawa ng mga magulang natin na sabi nga ni Mr. Beth, 15 years old siya na huling na palo. Pareho tayo. Ako din. Nadala ko, college na po ako, napalo ako ng tatay ko. Bakit? Ako nga, tiyatanong ko, ano kaya yung kasalanan si Mr. Beth? Bakit 15 years napalo pa? Baka may boyfriend na siya nung araw na yun. Kaya siya pinalo. Kasi noon. Hindi pa uso nun yung jowa. Ano po? Hindi pa uso nun yung mga ganong kabataan, may jowa na. Yung nga, kaya pinalo ka. Ako naman ang kasalanan ko, bakit 15 years old? Kasi si tatay ko sabi niya, mag-aral kayong mabuti. Kaya mula elementary to high school sa probinsya kami. Pero nung college talagang nagsipag tatay ko, nanay ko na sabi niya, sa Manila kayo. Kasi nga, sabi nga ni Mr. Beth, hindi pwede may jowa. Sabi niya, kung hindi kayo mag-aaral mabuti, sige, habang buhay kayo sa bukid. Sabi ng tatay ko. Kaya sa Manila kami pinag-aral. First sem po yun. Na pag uwi ko, may bakasyon ng first sem. Naku, grabe. Siyempre sa Manila, nag-short ako. Maya-maya, nakita ko si tatay ko. Alam na alam ko yan, pagpapaluin kami, kung hindi sa nga ng bayabas, alam mo yung dulo ng kawayan, masakit po yun. Nung nakikita ko na kumukuha si tatay ko ng dulo ng kawayan, alam ko na yung kasalanan ko. Grabe, yung hindi ako tinigilan, pinalo-palo yung kita ko hanggat hindi naputol po yung pamalo. Kaya salamat na hanggang ngayon, yun po yung naituro ko din sa aking mga anak. At yun po rin talaga yung itinuturo ni Pastor, lalo nung balikatan, yung challenge sa mga kabataan, yung purity. Kaya salamat, pasalamatan ng ating Pastor, pasalamatan natin Panginoon kasi dinala po tayo sa church na
talagang kung ano po yung salita ng Diyos. Sabi nga, iba na yung panahon ngayon. Pero pag dito, panghawakan po natin yung salita ng Diyos, andyan din po yung salita ng Diyos na pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, ay kapahamakan talaga. Andyan po, ano yung susundin natin, yung good or evil. Yung ano yung gusto natin, yung blessing or your curse. Kaya napakaganda po yung programa, lalo na po sa Sunday na Father's Day. Kaya ako natutuwa kasi ang Labot family, yan po si Sir Ernesto na pag alam niyang pupunta si Brad Chris kahit may trabaho, yan talagang aabangan na niya si Brad Chris na darating po doon sa bahay nila at sinasamahan niya si Brad Chris na pumunta sa mga bahay-bahay na nandyan na nung mga huling buwan ni Brad Chris, talagang si Brad Ernesto yung kabady niya sa Manganis na siya po yung magsusundo na pagka naka-invite sila at darating si Brad Chris, nakahanda na po yung bisita. Kaya hanggang sa mga anak nila, ayan, kita po natin na kahit nandito sila sa Marcos Highway, yung panganay si Brad Gary, nandun sa Taloy, doon na po sa baba ng Marcos Highway po yun, ay nandyan po sila sa church. Kaya ang sarap po na magamit ng Panginoon na sabi ko nga, hindi pero kung iba nga, ang hirap nilang gumising. Lalo na po yung pupunta kami dito at kagabi pa po nagtitext si Ma'am Christy na talagang nakahanda siya. Na alam ko na talagang pag nag-disciple po tayo, talagang pupunta tayo sa bahay, magpipray po tayo at may makikitang bunga. Magkakabunga at magkakabunga pag alam ng Panginoon yung puso natin na mahal natin yung family na yon at makikita rin ng mga dinidisciple natin nakasama din ng ating family. Na paano tayo makapag-disciple ng family kung yung family natin ay hindi natin nakakasama sa gawain. Kaya yun po yung pinapasalamatan ko at sa lahat ng mga naging disciple ni Brad Chris na sabi maaga ngang kinuha pero ito yung iniwan sa amin na isa pa sa ano po, ito yung sa last verse na babasahin ko sa Isaiah 38 verse 19. Sabi niya po dito, sa Isaiah 38 verse 19, sabi niya po dito, ayan, ito yung masaya. The living, he shall praise thee, as I do this day. The father to the children shall make known thy truth. Ito yung pinakamasaya. Alam ko, si Pastor, kami, si Ma'am Sheila, yung nung last Friday, yung sa ano namin na, yung si Meshach, kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. Na andoon, lalo nung nag-preach siya, yung about biblical discipline na sa points ni Meshach, alam ko na kami mga host, mga tatay ay yun din po yung tumatak sa ano yung self-discipline, parental discipline at spiritual discipline na bilang isang tatay alam ko si Pastor na talagang bunga ng panalangin din po yung nangyari sa pamilya niya. At kasi si Pastor, bunga din ng panalangin ni Pastor Hill. Kaya masarap pag bunga po tayo ng panalangin at kung sumusunod po talaga tayo sa Diyos, ma-answered at ma-answered ang ating panalangin. Kaya yun po yung pinapasalamatan ko na ito yung andyan ang Panginoon na sa gawain tayo na ano man pa ang nangyari, ako hindi ko inaanong yung nangyari kay Brad Chris Kenilin na ano, hindi ko inano kasi yun parating sinasabi ni Brad Chris pagka problema o kaya nag-alala ka o yung kahit na hindi nakakapag-alala sasabihin niya parang wala kang Diyos. Yun, yung ibig sabihin niya nun, pag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka dapat mag-alala. Kasi nga, andyan, masunurin ka. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Maraming salamat po, Sister Vicky. Tama po yun. Si Pastor RJ po ay bunga din talaga ng panalangin. At naalala ko na nung kami ay pinadala dito sa mission, ako po ay hindi po talaga full-time worker kaya ang isip ko ay iba sa isip niya kasi nung nagsimula dito, 'di ba? 3 lamang po kayo na pamilya yung napunta dito. Kaya hindi madali na yung sa pang-araw-araw na pangangailangan sa simbahan. Pero dahil nga siya ay punong-puno ng pananampalataya at siya ay hindi talaga nag-give up. Meron yung time na talagang nagkakasakit na si Shadi hindi niya pwedeng iwan. Siyempre yung
gawain. Hindi niya pwedeng iwan basta-basta na hindi siya magtatrabaho. Hindi siya pwedeng hindi mag-soul winning, hindi pwedeng hindi umalis, hindi pwedeng hindi mag-area. So kahit na gano'n na merong problema sa family, ay nakita ko sa kanya talagang matibay talaga siya eh. At kahit ano yung mga nangyayaring hindi maganda sa simbahan, merong mga nagbabago ng pananampalataya, merong mga lumilipat ng simbahan, ay nakita ko sa kanya yung pananampalataya po talaga, yung faith na pinapanalangin ko na yung pananampalataya na yun ay hindi talaga mababago, na kahit na yung may mga challenges sa kanyang buhay, hindi ko siya nakikita na yung parang umiiyak siya o sumusuko. Hindi ko na kaya na ganito pala yung gawain. Hindi ko siya nakita na ganun. Siya ay nakita ko na bawat nangyayaring problema ay meron siyang sagot. Meron siyang salita ng Diyos palagi na sagot sa mga ganong problema. At tayo ay magpasalamat na meron tayong pastor na kagaya niya na naninindigan na kahit anong paggiba ng dyablo, yun nga yung lesson natin kagabi, na even the gates of hell shall not prevail against it, yung Matthew chapter 16, verse 18, na marami talaga, ang unang-una talaga na ginagawa ng dyablo ay guguluhin yung ating pamilya, lalong-lalo na yung ama ng tahanan. So lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan. Pero mahalaga talaga na maging matibay sa pananampalataya ang ama ng tahanan. Nakagaya na wala na nga si Brother Chris, pero yung kanyang ginagawa ay napapag-usapan pa rin natin. Ayan, yung mga tatay dito sa church na yung kanilang ginagawa ay naaalala natin at pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. At gusto ko lang magpasalamat sa leader ng tahanan natin, walang iba kundi si Pastor RJ na leader din ng aming tahanan, na siya ay hindi sumusuko. Yan, makikita natin na iba't iba yung stage ng ating mga anak na sila ay mahirap pasunurin, pero dahil merong salita ng Diyos, hindi siya sumusuko. Nandun pa rin yung kanyang plano, vision, at mga dapat gawin sa church, hindi pwedeng ma-stop. Yun po. At nawa sa Sunday ay mapapasaya natin ang Panginoon. At ganun din po, mapapasaya din natin yung mga ama ng tahanan. Okay? Ayan po. So maraming salamat po sa inyong na-share, at hilingin ko lang Sister Emilia na mag-share din po sa atin tungkol sa mga ama ng tahanan at sa kanyang natutunan sa ating devotion. Yan po, Sister Emilia. Hello po. Good. Okay ba yung audio ko? Yes po. Good morning po sa ating lahat. Gusto ko munang magpasalamat sa natapos din na year na nakapasa kami lahat. At Amen. gusto ko din magpasalamat sa prayers nyo kasi kung tutuusin talaga yung pinagdaanan ko sa school ko, kung talagang hindi talaga pinayagan ng school na off-cam ako sa isa kong subject na yung practicum R, na talagang yun yung lunch, kasi na busy ako na habang nagluluto ako, habang nagpapakain ako ay nakikinig ako sa klase ko. So kung hindi sila pumayag, hindi din ako natapos. So gusto kong magpasalamat dun, at kay Pastor RJ din na nagpa-prayer. Sa inyo din po na mga nananalangin, at sa award din, salamat. Kasi talagang worth it din yung award ko, kasi talagang habang nag-aalaga ako ay sinasabihan ko yung mga alaga ko, magsulat tayo. Pinibigyan ko din sila ng papel at saka ballpen, at nagsusulat kami. Kaya nakakarami din ako kasi sinasamahan ako.
sa mga yung alaga ko na yun. At gusto ko din magpasalamat sa church kasi hindi naman lihingid sa kaalaman na dito din ako lumago, na dami ko din na pinuntahan na baptist sa Baguio, pero naiba talaga yung itong sa kay Pastor RJ. Nandun yung concern niya sa pamilya na sinasabi na ganito, talagang direct to the point na hindi talaga paligoy-ligoy, na gusto talagang maitama yung dapat na itama. At saka andyan yung maalala ko nga yung mga sinasabi niya lagi na asan yung prayers list niyo na dapat isa-isa natin ipanalangin yung mga nakasulat doon. So wala kang makikitang kasi lahat ng pinuntahan ko sa Baguio walang ganun. So bakit ako nag-stay dito? Kasi andun yung nakita ko na yung gusto ko, na talagang may ano sa yung member ba, na hindi ka yung member ay ayaw ng pinapabayaan na sila, pero siya hindi. Andyan pa rin yung encourage niya sa atin. So gusto ko lang sabihin na Happy Father's Day din sa kanya at sa lahat ng tatay. At yun lang po. Salamat. Amen. Thank you po, Sister Emilia. Yan, napakatyaga niyo po talaga dahil mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo na nakikinig sa ating mga programa ng simbahan. At yung kanyang award na Masoretic Award, hindi madali yun. Opo, yung marami kang masusulat na verses dahil meron siyang work. Opo. Yan. So, napakasipag po ni Sister Emilia. Sister Irene po, ambonon. Amen, Ma'am Vicky. Ako, huling palo sa akin ni Papa, 10 years old ako. Pangalawang palo at last palo. Mula noon, sumunod na ako. Kaya di na ako napapalo. Walang boyfriend hanggang magtrabaho. Yan po, yan. Kaya dapat na mamalo yung mga tatay, di ba? Opo, para tayo ay matuto. At dito po nagtatapos yung ating online morning devotion at meron kaming mga kasamang mothers dito short na mag-share ng mga natutunan nila sa devotion. Good morning po sa ating lahat. Totoo po yun yung mga sinabi po ng ating host na ako din tatay ko noon broken family ako. Nakita ko yung tatay ko kung papaano niya kami dinuruan ng walang nanay. Mahirap po yun, siya na yung nanay ng tatay. Kita ko sa gabi umiiyak yung tatay ko dahil sa wala yung nanay ko. Nakikita ko yung hard work niya para maitaguyod kami. Siya yung tumayong nanay, tatay. So, talagang na-appreciate ko po yung kahit although wala pa po siyang Diyos noon, ay hindi siya naghanap ng iba, kundi nag-focus siya sa amin kung paano niya kami itaguyod. Kasi 7 kami magkakapatid, bata pa yung mga kapatid ko. So, tinuruan niya kami kung paano maging madiskarte sa buhay. At the age of 11, natuto na akong 7 pa lang natuto na akong magluto sa gawaing bahay. Train niya po talaga kami kasi wala po kaming nanay na natayuan. So, saludo ako sa tatay ko. Ganun din, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kay Pastor, papasalamat din po ako na siya yung tumayong tatay po namin spiritually. At kung wala po siya, talagang wala po kami dito ngayon. At nagpapasalamat po ako siya. Nag-encourage po kay Kelvin po na mag full-time po kami. Talagang kinakausap niya lagi si Kelvin kung ano yung desisyon niya na bilang isang tatay, saan niya kami dadalhin, yung family namin. So nagpapasalamat po ako, malaking bahagi po sa Pastor RG sa aming buhay, sa aming family po. So thank you so much po. To God be the glory.
Magandang umaga po at unang-una po pinabati ko po si Pastor RJ ng Happy Father's Day. At ganoon na rin po sa father ko na even man na maaga po siyang kinuha sa amin ay andun naman din po yung pagiging ama niya na maaga siyang nawala pero iniwanan niya kami ng alaala na sa mga gawaing bahay, lahat po. At yun nga po, natutunan ko rin po mag-kalpentero. Ayan, so, kaya, at gano'n rin po sa mother ko na naging father na rin po dahil maaga pong nawala yung father ko. Ay siya po yung naging mother, father. Nagpapasalamat din po ako sa mother ko na yun. At even man nawala na din po siya. At yun nga po. At yun lang po. Maraming salamat. Amen. Ayan, maraming salamat sa Panginoon at tayo po ay mag-invite ng maraming tatay sa church upang makapakinig ng salita ng Diyos. Ayan po, at tayo po ay magwawakas na po. Hilingin ko po si Sister Beth na wakasan po tayo sa prayer. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos naming devotion. Salamat po Panginoon sa pagpapaalam muli, Panginoon, ng role ng mga father, lalo na sa mga fathers na hindi nila nagagampanan ng kanilang tungkulin. Ito po ay isang reminder sa kanila, Panginoon, upang iayos nila ang kanilang buhay, iayos nilang paglilid nila sa kanilang tahanan sapagkat marami, Panginoon, na maaring tamaan kapag maraming maapektuhan kapag ang isang father, Panginoon, ay mahina. Ganun na rin, salamat din po, Panginoon, at meron kaming pastor, Panginoon, na siya po yung nag-guide, siya po yung nagre-remind constantly sa amin yung ginagamit niyo po, Panginoon, upang patuloy pong ituro, Panginoon, at patuloy pong ipaalala sa amin na dapat namin gawin bilang anak ninyo at bilang Panginoon, mga leaders ng tahanan. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na patuloy niyo pong patnubayan din, Panginoon, ang lahat ng mga fathers na lalo ng mga members ng church na ito na, na pahalagahan nila, Panginoon, ang salita ninyo, pahalagahan nila, Panginoon, ang inyong natutunan. Ganon din po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, at binigyan nyo kami ng leader na aming tahanan na maayos, at ganon din po, Panginoon, sa mga na ganon din po ng binigyan nyo kami, Panginoon, ng pagkakataong muli na magkaroon ng privilege na gamitin ninyo, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang tinanggap namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga aming mga pagpapalang tinanggap, Panginoon, at tatanggapin pa. At salamat po, Panginoon, higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Gabayan nyo kami, Panginoon, sa araw na ito, sa paghayo namin muli, Panginoon, upang, Panginoon, mag-invite, Panginoon, at mag-conduct ng Bible studies. Ganon din po, Panginoon, sa pag-visit namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Thank you so much, Sister Emilia, Sister Vicky, Sister Benny, Sister Ritz Mabutol. Good morning po dyan sa Qatar. Si Brad Ernesto. Dennis daw. Brad Dennis, good morning po. Happy Father's Day. Maria Cristina Kaabay, good morning. Sister Rachel Geralde, good morning. Sister Merasol Antipesto, good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig po. And to God be the glory. Bye-bye. Happy Father's Day sa lahat ng father. Happy Father's Day po.